Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel at sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy po ang ating pagtalakay patungkol sa mga salita ng ating Panginoon sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Huwag nating kakalimutan, God is in control. Ayan. So sa pagkakataon po ito, tayo po ay mag-aaral patungkol po sa tinatawag na the law of giving. Ayan. No po? So ang batas daw po patungkol sa ika nga ay pagbibigay. Ano po? Ayan. So pag-aaralan po natin ito dahil nawa ay makadagdag kaalaman sapagkat kapag hindi po natin ito alam ay baka po tayo ay kabilang na doon sa mga sinusumpa ng Diyos ayon sa kanya pong kautusan. Sapagkat ito, babasahin po natin ito para sa ating pong mga masisipag na mga tagapagturo at mga nagsisipag-aral ng mga salita ng ating Panginoon. Maging maingat po tayo. Sapagkat yun po ang dahilan kung bakit meron pong lumang tipan at meron pong bagong tipan, sapagkat meron po itong dalawang ipinagkaiba. No? Kaya nga may unang tipan, tapos may pangalawang tipan. Ang lumang tipan ay para sa mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Ayan. At maging sa bagong tipan naman ay sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, kaya ng Kristyanismo. Okay, at ito ay basahin po natin ayon po sa sinulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Galatia sa chapter 3 verse 10 to 11. Ayan, babasahin po natin ito. Ganito po ang nasusulat. Sabi ni Apostol Pablo, ang apostol ng mga Hintil. Ayan, kaya kung isa kang Hintil na mananampalataya, ay para ito sa iyo. Sabi dito, sapagkat ang lahat nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ayan. Sa verse 11, maliwanag na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ayan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating pong pakinig. Purihin po ang ating Panginoon. So ang binasa po natin ay napakalaki po ang ika nga ay kinalaman nito, patungkol po sa lumang tipan. Ayan. At sabi dito, sapagkat ang lahat sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat isa o bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ayan. So, ito pong binasa natin dito ay hindi lamang ito tumutukoy sa 10 utos. Ang 10 utos ho ay bahagi lamang ng mga kautusan na nakapaloob po sa lumang tipan. Ang tawag po diyan from Genesis up to Deuteronomy, that is the law books of 5 law books of Moses, o kung tawagin ay tinatawag na law of Torah. Ayan. So, matindi po yung deklarasyon ni Apostol Pablo bilang apostol po ng Hintil patungkol po sa tinatawag na kautusan. Ayan. At ito po ang mga kautusan sa lumang tipan, na kaugnay po dito sa binasa po natin. Unang-una ay yung pong ika nga ay pag-iika po, o kaya yung tinatawag na paghahandog at pag-iika po. Ito po yung batas. Ayan, mababasa po natin yan sa Malakay sa chapter 3 verse 9 to 10. Ito po, pansinin po natin mabuti. Meron pong ikangang batas sa pag-iika po sa lumang tipan. Sa verse 9, ang sabi dito, kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa.
Ayan, sa paningin ng ating Panginoon doon sa mga Israelita ay mga sinumpa. At ang dahilan kung bakit sila ay nangasumpa ay dahil sa hindi nila pagsunod o pagsasagawa ng ika nga ay kautusan. Kautusan po ito. Para saan? Sa verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyong ako. Ngayon baga, sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayan, take note. Ang kautusan patungkol po sa pag-ika po. Ha? Yan po yung unang-una dito natin pong bibigyan ng pansin. Kaya sa usapin po ng pag-ika po at pagbabalik, paghahandog sa ating pong Panginoon, ito po ay batas sa kanila. No? Batas sa bansang Israel ito. Batas ng Diyos sa kanila. At ang tawag po ng ating Panginoon Diyos sa sinumang Israelita, take note para po ito sa Israelita lamang. Dahil ang kausap po diyan, kung atin pong babasahin yung verse 6, no? Taas po natin, verse 6. Sabi sa verse 6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nag-uubos. Mga lahi po na anak ni Jacob. Ayan. So kaya ito pong kautusan, ay ibinigay po ito at para lamang po ito sa mga Israelita. Kaya kung hindi po tayo Israelita, hindi po tayo saklaw nitong Malakay chapter 3 verse 10. Dahil ito po ay nakapaloob sa nga ay kautusan. Na ang bawat kautusan kapag ito ay hindi po sinusunod o ginaganap ng sino mang nasa ilalim mo nito o gumagamit nito, nasa ilalim po ng sumpa. Ang Diyos po ang nagsabi na. Okay. So yan po ay patungkol po nga, sabi po ng banal na kasulatan, sa pag-ika po at pag-handog under the law. Yeah. So iwanan po natin yan. Ito pa, pagdating po sa first fruit, ito, basahin po natin. Meron kasi noong yung mga itinuturo sa kautusan patungkol po sa tinatawag na unang bunga, okay, first fruit. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 18 verse 4. Ito, makinig po tayo. Ang mga unang bunga ng iyong trigo at ng iyong alak at ng iyong langis at ang unang balahibo ng iyong mga tupay, ibibigay mo sa Kanya. Ayan, ibibigay para sa Panginoon. Kaya patungkol po sa first fruit, ito sa lumang tipan, batas ito. Mga unang bunga ng iyong trigo, unang bunga, first harvest, ng iyong alak, ng iyong langis at ng unang balahibo na iyong mga tupay, ibibigay mo sa Kanya, sa Panginoon. Okay, yan po ay batas. Kaya kapag ginamit po natin ang isa sa mga batas na ito, nag-quote tayo at yun ay ating ginamit, meaning tayo po ay napasasaklaw sa batas na ito. Kahit isa lang ang batas sa lumang tipan, tayo po ay napasasaklaw dito at obligado tayong tumparin ang lahat po ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Any single law na nasa lumang tipan. As long as na yan ay batas sa Israel. Pag tinupad natin yung isa, kumuha tayo ng isa, dapat lahat ng kautusan sa bansang Israel ay tutupadin natin. Ganyan po, no? So that is the first fruit, no? Basahin pa rin po natin sa Deuteronomy chapter 26, ayan, verse 2. Sabi dito, na iyong kukunin ang mauna sa lahat ng bunga ng lupain, na iyong mga pipitasin sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At iyong isisilid sa isang buslo at ikaw ay paruroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan. Ayan. So, that is the first fruit. Ano? Ayan, ano pa? Sabi dito sa Numbers chapter 18 verse 12. Basahin po natin, ano? Sabi dito, lahat ng pinakamainam sa langis at lahat ng pinakamainam na alak at sa trigo, ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon na kanilang ibibigay sa Panginoon ay ibibigay po sa inyo. Ayan. That is the law of the first fruit. Ayan. Kaya kung tayo po ay kukuha ng talata, no? Kailangan po nating
i-apply ito. Lahat ng nakalagay po sa Law of Moses, sa Lumang Tipan. Napakarami po nito. Ilan lang ito sa ating mga pinag-uusapan. Okay, ang pangatlo, una, ikapwatan daw, pangalawa, the first fruit, and third, the firstborn. Ito po ay about the law of giving. Ayan. Firstborn. Sa firstborn naman po tayo kanina sa first fruit. Sa Deuteronomy chapter 15, verse 19. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 15, verse 19. Lahat ng panganay na lalaki na pinanganak sa iyong bakahan at sa iyong kawan ay iyong itatalaga sa Panginoon mong Diyos. Huwag mong pagagawin ang mga panganay ng iyong baka, ni huwag mong gugupitan ang mga panganay ng iyong kawan. So, sabi po dito, panganay na lalaki na ipanganak sa iyong bakahan. So, lahat ba yung panganay ng mga baka? That is the first fruit. No? So, ito pong mga first fruit na ito ay ibibigay sa Panginoon. No? At ito ibibigay naman ng Panginoon sa mga Levita. So, ganito po, no? Kaya lahat po ng first fruit, firstborn, ito man ay mga hayop, ano? Lagi hong yung firstborn na lalaki. Ano pa sabi dito sa Bilang chapter 3, verse 41 to 42? Sabi dito, at iuukol mo sa akin ang mga Levita, ako ang Panginoon, sa halip lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel, at ang mga hayop ng mga Levita sa halip na lahat ng mga panganay sa mga hayop ng mga anak ni Israel. At binilang ni Moises gaya ng inutos sa kanya ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa mga anak ni Israel. The firstborn, yung pong mga lalaki, dadalhin din po yan sa Panginoon. No? Ayan. So, lahat po ng firstborn na lalaki, ha? Sa hayop man o kaya ay sa tao, yan ay sa Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa under po ng batas, no? That is the law of giving sa Lumang Tipan, yung ating mga anak na lalaki, dadalhin po natin yan sa templo. Yung po mga panganay na mga anak na lalaki ng mga hayop, no? Dadalhin po yan sa templo dahil kay Yahweh po yan, sa Panginoon po yan. That is the law of giving. Okay? Ayan. Ito man po ay magpatao, sabi dito sa Bilang chapter 3, verse 42, at hayop sa Bilang chapter 18, verse 15. No? Nakalagay po yan doon. So, kaya po kung natin pong titingnan, sa ating pong panahon, maging maingat po tayo. Kapag ang isa pong mangangaral, ito paalaala lamang po, ano? Dahil marami pong mga mangangaral sa ngayon na kumukuha po sila ng mga basihan dito po sa Lumang Tipan. At hindi po nila alam na ang Lumang Tipan, ito po ay nakapaloob sa tinatawag pong kautusan. Maging maingat po tayo mga tagapagturo. Huwag po natin sabihin na ang mga talata sa Lumang Tipan, lalo na sa tinatawag na 5 Law Books of Moses, iyan po ay para din po sa mga hintil. Meron nga ako nagsasabi na tayo daw pong mga hintil ay spiritual Israelite. Hindi ko po alam kasi wala naman pong ganyan sa Biblia na tayo po ay tinatawag pong spiritual Israelite. Wala pong ganun. At dahil daw po tayo ay spiritual Israelite, kaya meron daw tayong karapatan na gumanap po doon sa sa mga sinasabi ng mga kautusan sa Lumang Tipan. Hindi po ganun. Ha? Wala pong ganun sa panahon ni Apostol Pablo. Mariing itong itinuro ni Apostol Pablo upang tayo po ay makaiwas sa sumpa. Naunawaan po ba natin? Kaya ito, babala lamang po ito sa ating pong mga tagapagturo. Hanggat maaari. O kaya, huwag na po nating gamitin ang Lumang Tipan, lalong-lalo na pagdating po, ito po ay kaugnay sa mga kautusan. Dahil, ito po yun dahil, isa lang mang pong kautusan. Ang atin pong kunin bilang basihan ng atin pong gagawin. Ito yung kautusan. At itong kautusan na ito ay halimbawa, itong kautusan na ito. Nakapaloob dito yung kinuha ho natin. Kumuha ho tayo ng isang talata. At ito ay atin hong itinuro at ina-apply. Hindi po sapat yun. Kinakailangan lahat po ng kautusan na nandito, once ikaw ay kumuha, kadugtong po yun. Ang tawag po dyan ay domino effect. Na kapag ka nasaling mo yung isa, tumba po lahat yan.
Ibig po sabihin, kapag ikaw ay may kinuhang isa sa kautusan sa lumang tipan, lalo na itong tinatawag na law of giving, kasama dyan. Pag kinuha mo ang Malakay 3:10, ayan, kasama dyan yung firstborn, kasama dyan yung firstborn na tao, kasama dyan yung firstborn o kaya first fruit, kasama po yan dyan. Ituturo mo yan. Ay kapag hindi mo itinuro at hindi yan tinupad ng mga taong tinuruan mo, lahat po ng mga taong tinuruan mo kasama po na nagtuturo ay under the curse of God. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Apostol Pablo na apostol po ng mga Hintil. Ayaw ni Apostol Pablo na tayo po ay malagay po sa ganong sitwasyon. Kasi po sa ating panahon, wala na po yung, sa mga Hintil, wala naman po yung sinasabi hong trabaho ng mga Levita noong kasing panahon. Ang mga Levita noong panahon, mayroon hong trabaho sa templo, no? Ang kanila pong trabaho, yung lahi po ng mga Levita ay mga siwa po sa templo ni Moses, yung pong templong tipanan. Meron yung outer court, meron yung tinatawag na inner court, meron yung tinatawag na holy place at holy of holies. Yan po yung division ng templo noong panahon. Ngayon po ay wala na po nung ganun. Kaya, kumbaga yung rule ng mga Levita noong panahon, kaya sila ay nilagyan ng kautusan ng ganun. Kasi meron po silang trabahong kakaiba. At yun lamang po yung trabaho nila. Ngayon po ay wala na po tayong ganun. Wala po tayong isang templo na katulad po sa panahon ng mga Israelita noong panahon. Wala po tayong ganun. No? Dapat po nating malaban na ngayon wala nang ganun. Kaya wala na rin itong mga ganito. Dapat po nating maunawaan. Kaya itong si Apostol Pablo, dinidiinan niya ito. No, huwag na tayong pa-under doon sa mga kautusan sa lumang tipan. Dahil kapag tayo ay napa-under doon sa lumang kautusan pa sa lumang tipan, obligado po tayo na sundin ang lahat ng nakapaloob doon. Lahat po yun. At kapag hindi po natin nasunod, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Tayo po ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya hanggat maaari o kaya maaari lang, huwag na po nating ipilit yung ating pong mga sarili. Nakukuha po tayo doon ng basihan sa lumang tipan. Pagdating sa tinatawag na kautusan, nagagawin po nating kautusan sa ating pong mga maliliit na kapulungan, para lamang tayo po ay kumita ng pera o kaya tayo po ay magkamal, magkaroon ng mga kapakinabangan. Huwag po natin gawin. Huwag na po natin gawin yan dahil malinaw po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag na po natin idamay yung mga tao na tuturuan natin na mailalim po sila sa tinatawag pong sumpa. So ngayon, maaaring sinasabi natin, Pastor, wala na din po ang tithes ngayon. Kasi yan po niya ay nasa kautusan yan sa panahon ng mga Israelita. Sa banal na kasulatan po, meron pong sinasabi ang ating Panginoon Jesucristo, at yan po ay na-discuss na po natin yan dito po sa Amazing God YouTube channel, yung patungkol po sa tinatawag na, ang sabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Matthew, ay ibigay ninyo ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ayan. So meron pong para sa Cesar, at alam po naman natin ang para sa Cesar ay yung pong buwis. Yan po ay kumakatawan sa kaharian po ng tao o kaya gobyerno po ng tao. Kaya pag sabi naman ng ating Panginoon, bigay ninyo ang para sa Diyos, yan po sa bagong tipan na yan. Ay di yung sa Panginoon naman, yun yung man tinutukoy na ikasampung bahagi. Na yan po yung equivalent ng pagbubuwis. Dahil po, kung mayroong kaharian ng tao, meron din po kaharian ng Diyos. Para yan po ay maitugon sa pangangailangan po ng ministeryo ng ating Panginoong Diyos. Okay po? So, nawa po ay meron po tayong naunawaan patungkol po dito sa pinag-aralan po nating the law of giving sa lumang tipan. So, tandaan po natin, nais po natin muling basahin bago po tayo magtapos dito po sa aklat po ng Galatia, sa chapter 3, sa verse 9 and 10. O sa verse 10, sabi dito,
Sapagkat ang lahat sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ayan. Nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat. Lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ayan. Lahat po yun. Kaya kapag ikaw na mangangaral, kapag ikaw ay isang tao na kumuha ka doon, pag kuha mo ng isa, dugtong-dugtong po yun. Ha? Dugtong-dugtong. Ang haba po yun. Ang haba. Dugtong-dugtong yan. Di mo pwedeng putulin yan. Ganyan po ang law sa lumang tipan. Ganyan po ang batas sa lumang tipan. Kaya po, huwag tayong kumuha ng isa. Dahil ang isa na yan, may karugtong po yan. Hindi po yan natatapos. Hanggang lahat po na nakapaloob sa kautusan. Kaya kapag nag-attempt po kayo, na kumuha kayo ng isa, at pagkatapos, yun lamang, hindi po. Yun po ay nasa ilalim ng sumpa. Wala po yung pinagkaiba, no? Sa isang simpleng paliwanag. Ayan. So, kumain po kayo ng maliit, mamamatay pa rin kayo. Kumain kayo ng malaki, mamamatay pa rin kayo. Ayan. Yun ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin talaga ay diniinan ni Apostol Pablo. Iba ho ang lumang tipan at iba din ang bagong tipan. Ang lumang tipan, pinagtibay po yan ng dugo ng hayop. Pero ang bagong tipan, pinagtibay ho yan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya muli po, ay hatid na naman sa atin ng mga kalaman at huwag na po tayong pailalim sa kautusan sapagkat tayo po ay nasa ilalim po ng biyaya ng ating Panginoon. Mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Muli maraming po salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. At kung meron po kayong mga katanungan, comment lamang po sa baba. At sa gayon ay patuloy po din natin suportahan ang channel nito. Please like, share, and subscribe. At pinutin po natin ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Pagpalaan po tayo ng pong may kapal. God bless us all.